Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, pag-usapan natin yung Kaiser 3-in-1 na annual investment. No? Pwede kasi tayo dito maghulog kada taon lang. So yan, karamihan sa atin nagsisimula talaga na puro utang ang laman ng ating personal finance, no? Or yung tinatawag na financial house. And gusto natin maging strong to, kaya nga tinatawag na solid financial foundation. And pagdating sa pagbibuild natin ng financial foundation, hindi lang talaga puro investment. Kailangan i-consider din natin yung nasa baba. Importante may emergency fund tayo, nababayaran natin yung utang natin. Maganda nga kung zero debt tayo or debt free. And then may life insurance tayo and healthcare protection. So, kung i-check natin, talagang meron tayong tatlong major financial needs. Kailangan natin ng healthcare. So, dalawang klase yan. May short-term healthcare, may long-term healthcare. Kaya nga ang pag-uusapan natin is may long-term healthcare components. Kasi paano pag magkasakit ka, no? And kung hindi sapat ang ipon mo, talagang baka mabaon tayo sa utang. And of course, magastos talaga magkasakit. Kaya marami, yung pundar nila ay nauubos dahil lang sa isang sakit. So, life insurance, ito yung tinatawag na income protection. Kasi paano kung may mangyari sa'yo, breadwinner ka, ikaw lang inaasahan ng pamilya. Paano kung may dependents ka, no? Lalo na kung tatlo pa yung anak, maliliit pa, hindi pa kaya magtrabaho. So, who will take care of your family? So, pag may life insurance tayo, may peace of mind tayo. So, investment naman, kailangan natin to kasi what if you stop working? Hindi naman habang buhay, malakas tayo, kumikita, maganda ang kita. So, kailangan meron tayong investment na ito yung magtatrabaho naman sa atin pag tayo ay nag-retire. Kasi meron pa rin tayong mga gastos pagtanda natin. So, kanino ka aasa pagtanda mo? Would you plan to be a burden to your family? So, ako, ayokong maging pabigat sa pamilya ko kasi talagang magastos, no? 1,000 pesos pa lang na grocery, ang konti lang na mabibili. So, paano pa pag nag-retire na tayo? 20 years, 30 years from now. So, ang maganda dito sa pag-uusapan natin, dun sa solid financial foundation natin, kung wala talagang kalaman-laman, no, madja-jumpstart na nito. Yung investment na to, madja-jumpstart na yung ating solid financial foundation kasi may tatlo na tong components. May investment ka na dito, may protection ka or life insurance, may healthcare ka pa. So, sabi nga, a complete financial solution. Kasi if you get sick, you have healthcare. If you die too soon, you have life insurance. If you live too long, meron ka namang investment. So ito yung Kaiser na ang ating ambassador, no, si Daniel Padilla. Sabi niya, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Kasi nga, 3-in-1 na siya. So ang Kaiser, para alam nyo lang, accredited ng Kaiser ang top major hospitals, no, or top hospitals. Yan ang Asian Hospital na nasa Alabang, St. Luke's Medical Center na nasa Quezon City and Global City, Makati Medical Center, and of course, the Medical City. So marami pa tayong accredited. Nasa 2,000 plus hospitals and clinics yan. 12,000 plus yung accredited doctors. And may sarili mismong Kaiser Clinic, no? And ang tawag dyan, Kaiser Medical Center. So 10 na ang branch ng Kaiser. At makikita natin to sa mga SM Mall and Robinsons Mall. And meron din tayo, no, sa Cebu. So again, ang Kaiser ay 3-in-1 investment. May healthcare ka na, may life insurance ka pa, at kung di ka nagkakasakit, walang nangyari sa'yo, walang tapon yung pera mo kasi may investment ka dito na nagko-compound. So meron kang investment sa top corporations. Yun nabanggit natin na healthcare, life insurance, investment, nasa Kaiser na. Kaya tinatawag na 3-in-1 investment. So, paki-comment nga dyan, 3-in-1. Diba? So, kasi, nandito na yung kailangan natin sa financial foundation natin. So, pag sinabing Kaiser, tatandaan nyo lang, 720. So, ano ba yung 720? 7 years mo lang babayaran and 20 years yung term niya. No? So, para mas maintindihan natin, kailangan ma-discuss natin yung benefits per period kasi may 4 na period to, no?
Accumulation period, ano ba yung mga benepisyo mo during the first 7 years o habang nagbabayad ka. Extended period, ito naman yung after mo magbayad, ma-fully paid yung plan mo, ano yung benepisyo mo from 8th year to 20th year. And then pag nag-mature na, ito yung 20th year na, no? Naka 20 years na yung plan mo, matured na yan. So, ano yung mga makukuha mo? And kung hindi mo pa kunin yung mga benepisyo mo after 20 years, may tinatawag pa na long-term care period. Ayan, so pag-usapan natin yung accumulation period. Sa first 7 years, ito yung mga benepisyo mo habang nagbabayad ka. So una is hospitalization or inpatient benefits. Ito yung pag ma-confine ka, meron kang benepisyo. And then, may free annual physical exam. Ito yung usual na APE na binibigay din sa atin sa ating short-term healthcare. So ito yun, no? Meron tayong basic 5 na tinatawag. Ito yung physical exam, chest x-ray, routine fecalysis, urinalysis, and yung CBC. Of course, may dental benefit din yan. Meron tayong usual no na unlimited check-up sa dentist, tapos yung unlimited simple tooth extraction, no? Tapos may once a year na yung free dental prophylaxis or cleaning. And then may 20-year life insurance ka. So ibig sabihin, once na na-approve na yung policy mo, meron ka ring life insurance coverage. 'Di ba? Kasi 3-in-1 si Kaiser. So ibig sabihin, meron din ditong coverage na halimbawa 450,000 yung life insurance coverage mo. Kung maaksidente ka, yun ang naging cause of death mo, madodoble yung 450,000. So, up to 900,000. And then, may tinatawag na waiver of installment due to death or disability. Kasi, may case talaga na yung policy holder, for example, may nangyari sa kanya, no, na namatay yung policy holder. So, ang mangyayari, marireceive na family yung life insurance niya, plus, hindi na kailangan bayaran ng beneficiary yung balance no, nung plan niya. Halimbawa, 1 year ka pa lang nakapaghulog, 7 years to. So, yung 6 years na balance, waive na. Ibig sabihin, fully paid na matatransfer sa beneficiary natin. Plus, naka-cheque yan, or pwedeng i-deposit sa bank account natin, yung nung beneficiary no, yung life insurance coverage. Okay? So malaking tulong sa pamilya kasi walang tapon nga na plan. Ikaw makakagamit kung tumagal yung plan or kung may mangyari sa'yo, transfer lang ng fully paid sa family mo. Okay? So next is extended period. Ano naman ang benefit natin no, pagka fully paid na natin tong plan? Ito yung 8th year to 20th year. So again, meron pa rin siyang hospitalization or inpatient benefit. May may coverage sa in case na ma-confine tayo. Nadagdag yung consultation. Ito yung outpatient benefit, no? Pwede na yung mga check-up. And then maternity para sa mga babae. Kaya kumukuha rin yung iba dito kasi after 7 years, mako-cover na yung pre-existing illnesses, dreaded diseases, and ang nagustuhan ng karamihan, kapag hindi ka nagkakasakit kasi, may investment component siya. So, yung benepisyo mo, kung hindi mo nagagamit, may 10% compounding interest. No? So, again, based to sa plan type. The higher the plan type or the higher the plan, the higher the benefit or interest. Okay? So, paano yan, Ms. Roanne, no? Nag-mature na yung plan ko. Ito yung after 20 years. Good as cash na yan. So, sa first 20 years, hindi pa tayo pwedeng mag-withdraw. Pero yung lahat ng pondo natin na nag-accumulate, pwede natin gamitin for our healthcare-related expenses. And, may tinatawag na long-term care benefit. Ito yung base sa plan type. So, mamaya magsasample tayo. May tinatawag na long-term care benefit. Ito yung maging sakitin ka during that 20 years, may makukuha ka pa rin na guaranteed amount. And bonus, ang kagandahan dito sa Kaiser long-term natin, kapag ka hindi mo nagamit during the first 7 years na nagbabayad ka, diba? Dahil may short-term usually ang tao, so may bonus, ibabalik yung premium or return of premium, no?
So up to 85% yan, ibabalik yung binayad mo, which is nagiging savings ng mga nag-i-invest. So para mas makikita natin yung computation, may sample tayo dito. At age of 30, nag-start yung member, no, na mag-Kaiser. And then, for example, yung maliit na plan, 30,000 per year. So, ang coverage niyan sa term insurance, sabi nga natin, meron tong 20 years na life insurance, 225,000. And then, ang contract price niyan, dahil 7 years to pay, so 30,000 times 7 years, naging 210,000 yung contract price. So, sa binayad natin na 210,000, ang projection niyan sa maturity, yung maturity value niya nasa 583,000. So, ito yung kung wala kang nagamit sa mga benefit mo. And, kung i-compare natin, halos triple yan, no? Kaya, ito yan, no? 583,000 minus 210,000, 373,000 yung naging income ng ating fund. And then, kung i-compute natin, 8.8% yan per year. Okay? So, of course, sinasabi nga natin, the higher the plan, the higher the benefit. So, for example, 60,000 per year yung plan mo. So, 450,000 yung term insurance, yung life insurance. So, again, 60,000 times 7 years, 420,000 yung contract price. Ang maturity value niya nasa 1.1 million. So, ito yung after 20 years, ito yung projection. And ang kinita niya, no, 1.1 million minus 420,000, 680,000. So again, 8.8% per year yung base sa computation natin. And kung i-compare natin, no, kasi ako mahilig din ako mag-save dati. Kaya lang sabi ko nga, medyo maliit yung interest. Kaya naghanap ako ng ibang pwedeng paglagyan. So, pag nag-save tayo ng 60,000 per year, sa loob ng 16 years, kung i-compute natin yan, nasa 960,000 lang. So, mas maraming kumukuha sa Kaiser kasi dito kasi 16 years ka nag-ipon pero dito 7 years ka lang naghulog. May projection ka na 1.1, 'di ba? So, anong gusto natin? 16 years tayo mag-iipon o 7 years lang? So, paki-type nga 16 kung dito tayo para sure, 'di ba? O dito tayo sa 7 para bukod sa may investment na tayo, may healthcare pa, may life insurance. Pang-apat na period. So, tutuloy tayo dito sa long-term care period kung hindi pa natin kinuha yung fund natin after 20 years or on maturity. So, may option kasi tayo sa maturity na kunin natin lahat or hindi muna natin kukunin lahat or pwedeng kalahati itira natin. So, kung ano man yung kalahati na natira natin or kung hindi naman natin kinuha lahat, ito yung mangyayari sa long-term care period. May 3 to 10% compounding interest yung fund natin. No, kagaya kanina sa 60,000 per year, may 1.1 million ka. So, kung hindi mo kinuha, meron niyang interest, no? And, yun ang nagustuhan ng iba kasi at least kapag nagre-retire sila, kung di pa naman nila gagamitin sa healthcare, nagko-compound lang yung pera nila sa investment component. So again, ito yung mga benepisyo natin sa Kaiser, yung accumulation period, yung extended period. So ito naman yung maturity na pwede na natin kunin yung fund. At kung itutuloy pa natin dito sa long-term care period, again, may interest yan, may investment ka na, meron ka pang healthcare. So ano ba tong Kaiser Spot Cash? Pag sinabing Kaiser Spot Cash, one time mo lang binayaran yung investment mo sa Kaiser. Kasi ang Kaiser, 7 years to pay. Pero pag may pera naman tayo at ipon, pwede na tayo mag-spot cash. No? Kagaya namin mag-asawa, ngayon 2023, first quarter, pareho kaming kumuha ng spot cash. So, para may idea kayo kung magkano, ito yung minimum plan, K45, na pwede sa 10 years old hanggang 40 years old. So, ang pwedeng kumuha sa Kaiser is 10 years old hanggang 60 years old. So, kung bata ka pa, pwede ka pa dito sa K45 hanggang K50 na nasa less than 200,000 lang yung one-time payment. And then, pag edad mo na 41 to 50, dito ka na sa K60 pataas.
nasa 221,520. Pag 51 to 60 years old, minimum plan is K75, 276,900. And then kung mapapansin nyo, may 3.5 policy fee. So kasama to sa babayaran natin, one time din natin babayaran yung policy fee. So kung i-compute natin yan, mga nasa almost 170,000, no? Yung pinakamaliit na plan. Pero eto, no? Ito yung kinuha namin ng asawa ko, nasa 370,000 plus, no? So again, the higher the plan, the higher the benefit. So kung tignan natin kung ano yung kaya talaga ng budget natin. So pag titingin tayo ng plan, titignan din natin kung magkano yung projection niya pag tayo ay nasa retirement age na natin. So i-compute natin yan, may guide tayo dito kung paano nga ba malalaman yung sapat na healthcare fund natin. So annual income times 10 or kung talagang kulang sa budget, annual income times 5. So for our sample, meron tayo ditong times 10 no, ng annual income. So kung kumikita ka ng 25,000 per month, ang annual income mo is 300,000. 300,000 times 10, kailangan mo ng 3 million long-term healthcare fund. So tignan natin kung kailangan natin ng 3 million. So at least no, dito tayo sa K100 pataas. Pero tignan natin no kung talagang ano ba yung summary ng mga benepisyo dito no kung mag one-time investment tayo. So sa K45 which is yung pinakamababang plan, meron kang life insurance na 202,500. Ngayon kung ang cause of death mo is accident, another 202,500 yan na marireceive ng family mo or beneficiary. And then sa first 7 years, meron kang 50,000 per year na limit sa healthcare. And then, kung i-check natin, ang spot cash mo or one-time payment is nasa 166,140. And then, dahil may investment components to, no, bukod sa may healthcare ka, kung di mo nagagamit, nagko-compound lang yung investment mo. So, ang maximum value niyan or projected value after 20 years, 591,393. So, tumubo yung pera natin. So, again, sa Kaiser, hindi nagne-negative yung kung magkano yung nilagay natin. Unless naging sakitin tayo, nagamit natin sa healthcare side. And then, kung K50, of course, mas malaki yung babayaran natin, 184,600. Kaya mas malaki talaga yung projection niya after 20 years. Ang Kaiser kasi after 20 years, good as cash yan. So, ikaw bahala kung gusto mong kunin lahat. Pag ititira mo, kikita pa rin yan ng 3% to 10% per year at pwede mo pa rin magamit sa healthcare mo. So, again, sa K60 naman, ang ating investment, 221,520 lang, one time. Ang projection niya nasa 788,524 after 20 years. And mas maganda, dito tayo sa K100, nasa 369,200 lang plus policy fee, 3.5. So, nasa 1.3 million yung projection niya after 20 years. Of course, mas maaga tayo nag-invest, mas mahaba yung period na magko-compound yung pera natin. Kaya sabi nga dito, yung 3 million niya, no, yan na yung projected fund niya after 30 years. So kung nag-start ka ng 30 years old, after 30 years, may 3.4 million ka. So pag edad mo ng 60, may 3 million fund ka. So ano ba maganda sa spot cash? Pag nag-one-time payment tayo, compare mo sa monthly installment, 25% cheaper yan. Okay? So, mas nakakatipid. Kaya talagang kung kaya nyo na one-time payment, pwede na kayo mag-start dyan. And of course, ang maganda pa dito, dahil malaki yung investment natin, meron tayong projection na mas mataas, no? Compare mo sa installment. Yung maturity value niya after 20 years, yung projection ng fund mo, mas mataas by 12.7%. Isa na sa mga nakaklaim sa Kaiser kami, no, yung family mismo namin, kasi namatay yung brother ko noong 2019 and nakaklaim kami nung after 30 days namin mag-submit ng mga requirements. So, nung February 28, 2020. So, ito yung nanay ko. Talagang nagpasalamat siya sa akin kasi naturuan ko yung kuya ko mag-invest, kumuha ng healthcare, insurance.
So, yung ginagamit na nilang retirement fund ng tatay ko ay yung nakuha na namin mula dun sa mga ipon ng kuya ko and investment niya, no? And then, during that, same day, may kasabay kami, no, dun sa araw na yun, may kasabay kami nag-claim na nag-mature yung plan nila. So, yun sa kuya ko, die too soon. Ito naman, live long sila. So, ibig sabihin, nag-mature yung plan nila, kinuha nila yung investment nila. So, yan, tuwan-tuwa sila kasi kahit papano, meron na silang money na magagamit. Dahil pandemic to no? So, 2020 yan. So, yan. So, ang Kaiser, pag may nangyari sa'yo, beneficiary mo yung makaka-receive ng iyong insurance plus transferred ng fully paid sa beneficiary mo. Pag meron namang live long ka naman, yung investment mo, pwede mo siyang i-claim kung gusto mo na i-enjoy at maturity. Kaiser, yan yung magja-jumpstart sa ating Solid Financial Foundation. Ito rin yung sinimulan ko noong 2012 kasi dito tatlo na, may investment ka na, may protection ka na or life insurance, may long-term healthcare ka pa. So again, Kaiser is a 3-in-1 investment. To know more about Kaiser, pwede kang pumunta sa bit.ly/aboutkaiserbenefits.